Sarada Haruno Uchiha at Himawari Yuga Uzumaki. The most powerful or ang pinakamalalakas na babaeng miyembro ng kanilang mga angkan. Paniguradong magiging proud sa kanila ang kanilang mga ama na sila Sasuke at Naruto. Lalo't sila nga lang ang dalawang kauna-unahang babaeng miyembro ng kanilang angkan na nagtaglay ng ganyang katinding mga kapangyarihan. Dahil kung iisipin sa Uchiha clan, si Mikoto Uchiha na siyang grandmother ni Sarada, dito guys, bagamat hindi na natin nakitaan ng kahit anumang potensyal or sa kanyang mga kayang gawin, kahit gayon pa man, masabi din naman siguro natin na may birang din itong si Mikoto. Mikoto Uchiha na siyang grandmother o lola ni Sarada Uchiha. At syempre bukod dyan, sa pinakaninuno nila na si Naori Uchiha na siyang nag-imbento or lumikha ng Izanami na panglaban nga or pang-counter sa Izanagi. Yes mga sir, siya si Naori Uchiha. Siya ang kauna-unahang babaeng Uchiha na may pambihirang kakayanan na nagawa ring makalikha ng isang abilidad na maisalba ang isang Uchiha sa malabis na paggamit ng Izanagi. At syempre sa kabilang banda naman, dito naman sa Uzumaki clan na ang grandmother nga ni Himawari na si Kushina Uzumaki, alam din natin na isa nga din ito sa kilalang karakter dito sa series. At tulad nga din sa Uchiha ay dito sa Uzumaki clan ay may kinikilalang pinakamatandang babaeng membro at ito nga ay si Mito Uzumaki na siyang asawa nga din ng kinikilala nating first Hokage na si Hashirama Senju. So ito nga si Mito Uzumaki nakilala din natin siya bilang isa rin sa mga naging Jinchuriki ni Kurama or Jinchuriki ng Nine Tails na Kyuubi. Kauna-unahang nakilala natin na naging Jinchuriki ni Kurama. At lumipas nga ang panahon, dito na nga itatawid o ililipat na ang pagiging Jinchuriki niya dito kay Kushina Uzumaki. And again, time goes by. Nailipat naman ito kay Naruto at ang kalahati kay Minato at lumipas uli ang panahon na nagkaroon na nga ng sariling pamilya si Naruto at nawala na nga din sa kanya ang Kyuubi na si Kurama. Pero pagpasok naman ng time skip na kung saan malalaki na ang kanyang mga anak, dito nga muling ibinalik rin si Kurama at ito nga ay nasa kanyang anak na babae na si Himawari Uzumaki. So ngayon mga parekoy, nakikita nyo naman na kung anong pangmalakasang galawan na naman ang nilalakad dito ni Kishimoto. Na kung titignan nga natin o papansinin, napakaganda nga ng loop dito. Kasi halos same lang guys, magkaparehas lang. Kasi dito sa Uchiha clan at Uzumaki clan, nag-umpisa nga sila sa pinakamaangas na babae at nagtapos nga din sila sa napakaangas na naman na babae. Sarada and Himawari lang yan mga sir. Then now, dahil nga sa mga bagay na yan at sa mga pangyayari din yan, dito na nga natin mabibigyang linaw na naman na napakagaling nga talagang magluto ni Kishimoto. Dahil nakita nyo naman guys, simula Naruto era pa lang, napakasarap na nga ng putahing inilalatag dito ni Kishimoto, no? Napakadaming arc sa Naruto ang nagbigay sa atin ng napakagandang mga kwento. Isang halimbawa nga dito is itong Sasuke Recovery Mission arc. So itong arc na to napakahalimaw nga din, no? Isa rin sa mga napakahalimaw o napakagandang arc sa Naruto. Hindi yan maikakaila ng mga batang 90s dito, mga pare ko. Dahil isa rin ako sa batang 90s dito, natinayuan nga ng balahibo sa arc na to. Paano ba naman kasi nagkaroon nga dito ng napakainit na bakbakan, nagliliyab na tapatang bakbakan. May nakatapat si Kiba at Akamaru, may nakatapat si Neji, may nakatapat si Choji at si Shikamaru. At si Naruto naman dun kay Sasuke, di ba? So yung mga tapatan nga na nangyari dito nagbigay nga sa atin ng mapanindig balahibong bakbakan. At syempre, same nga din dun sa time skip ng Naruto, which is ang Naruto Shippuden, na isa nga sa mga napakagandang arc dito is itong Pain Assault arc na kung saan kumilos at umatake na nga ang Six Path of Pain sa bayan ng Konoha. Na dyan nga din guys nasaksihan naman natin na nagkaroon nga dito ng napakatinding bakbakan sa pagitan ni Naruto na naka-rampage nga sa kanyang Kyuubi na aminadong nahirapan nga dito ng husto si Pain. So ilan nga lang yan sa mga napakatinding mga bakbakan ang isinalang o binigay sa atin dito ni Mr. Kishimoto na partida guys na napakadaming arc pa nga sa Naruto at Naruto Shippuden ang nagbigay din sa atin ng mapanindig balahibong bakbakan. So napakatinding mga sagupaan nga ang binibigay sa atin ni Kishimoto, no? Na pagdating naman dito sa pinaka time skip na New Era or New Generations, ang Boruto 2 Blue Vortex, nakita naman natin guys, mukhang umpisa pa lang ng kwento ay napakasarap na nga ng mga pagkaing inihain dito ni Kishimoto. Dahil imagine that mga parikoy, nasa mga early chapters pa lang tayo ng time skip, napakaangas na nga agad ng mga pangyayaring pinakita dito. At kaya dito rin sa time skip ng Boruto, sa lagay dito nila Sarada at Himawari, masabi din natin guys na magiging malaking tulong nga sila dito para sa mga magiging katapat dito ni Boruto. Dahil likewise sa Naruto, hindi naman Komo Naruto ang title, si Naruto na lang talaga ang aako ng lahat ng bagay. Syempre may mga nagiging katulong din siya para maharap yung mga kalaban, di ba? Na ganun nga din dito kay Boruto
Boruto na hindi naman Komo Boruto ang title at hindi naman Komo na si Boruto ang bida, siya na rin dapat ang umako ng mga bagay-bagay. Kaya syempre para magawa niya ma-handle yung mga bagay-bagay na gumugulo na nga, dapat talaga na may makakatulong siya dito. Kasi napakapangit din naman no na kung mangungulangot na lang sila Sarada at Himawari dito. Samantalang yung dalawang to, itong dalawang babaeng miyembro ng kanilang angkan, sila lang yung may pinakapambihirang kakayanan dito. Sa lahat ng babaeng angkan sa kanila, silang dalawa nga lang ang nagkaroon ng pambihirang abilidad. Kasi parang ganito lang yan mga sir no. Pag nagkataon kasi maaaring maging magandang tandem kasi itong sila Himawari at Sarada. Kasi kung sakaling walang healing ability si Sarada or kung sakaling hindi talaga matutunan ni Sarada yung 100 healing ni Sakura, kahit gayon pa man guys, kung si Himawari naman ang makakasama ni Sarada, magandang combination na din yon dahil nga sa healing ability ni Hima sa kanyang chakra with Kurama. Kung baga isipin nyo no, kung sa latest chapter ng Boruto 2 Blue Vortex, dumugo nga ang mata ni Sarada sa paggamit ng kanyang Mangekyou Sharingan. Sa bagay naman na yan, na kung mangyaring maging katulong ni Sarada si Hima, mangyaring marahil na hindi na nga rin dumugo ang mata ni Sarada sa paggamit ng kanyang Mangekyou Sharingan. Kasi may healing support na siya kay Hima. So napakaganda din nun no. Kung baga lagyan lang ni Himawari si Sarada ng Chakra Cloak para di nadudugo yung mata ni Sarada sa paggamit ng Mangekyou niya. Kasi ganito lang yan no. Kung maaalala nyo doon sa 4th Great Shinobi War, si Naruto at Kurama gumamit nga ng kanilang Chakra Cloak at ibinigay ito o binahagi sa Shinobi Alliance. Na sa pamamagitan nga niyan nagawa nga rin pagalingin yung mga ilang may sugat na ninja at naging shield pa nga ito sa mga ilang atake na tatama sa kanila. So naging protection din itong Chakra Cloak ni Kurama no, hindi lang siya pang healing ability. So ngayon guys, ano bang ibig sabihin? Simple lang naman no, kung yung Chakra Cloak ng Half Kurama sa Shinobi War nagawang makapagpagaling, mas lalo naman dito sa full Kurama na kay Himawari na nakita naman natin yung na-donut na katawan ni Inujin ay binasic lang na pagalingin mga pare. Kaya dito sa case ni Sarada, no problem na to mga pare na marahil na hindi na nga dudugo ang kanyang mata pag ginamit niya uli ang kanyang Mangekyou Sharingan dahil nandyan naman si Hima. At syempre bukod dyan, ang pinakamagandang bagay na mangyayari ulit dito is yung combination ng Kurama form which is kay Himawari na plus ang Susanoo ni Sarada na katulad nga lang din sa nangyari kay Naruto at Sasuke but in a higher version o mas enhanced version pa itong kila Hima at Sarada. Yes guys, mas enhanced version pa itong kila Hima at Sarada. Itong combination nila ng Kurama form at Susanoo. Kasi mas malakas na yung tinataglay nila Mas malakas na si Himawari ngayon at mas malakas na rin yung kapangyarihan na tinataglay ni Sarada kumpara kay Sasuke. So means to say na mas mamaw na nga talaga yung magagawa dito nila Sarada at Himawari sa combination na kanilang Susanoo at Kurama form. Kasi kung katulad lang ng level ng combination nila Naruto at Sasuke noon, I guess hindi yun sasapat. Madali lang ding matatalo o mapapataob sila Himawari at Sarada. Kasi imagine that, Jigen version pa lang, nilampaso na agad itong sila Naruto at Sasuke, di ba? Parang naging laruan lang yung Kurama form dito ni Naruto. Tapos yung perfect Susanoo ni Sasuke, parang naging laruan lang din. Pero guys, di ko sinasabi na mahina itong form nila Naruto at Sasuke dito Malakas pa rin naman. Pero sa case kasi ngayon, masyadong naman ang lakas yung kalaban. Kaya nangulangot na nga sila dito. Ngayon, ang ibig sabihin lang, sa sobrang nalakas na ng mga kalaban, lalo na dito sa time skip ng Boruto, kung ka-level lang din ng combination nila Naruto at Sasuke noon ang mangyayari dito kay Himawari at Sarada, sa tingin nyo guys, uubra kaya yon? So siguro alam nyo na yung sagot, hindi yun uubra. Malamang na mangungulangot lang sila Sarada at Himawari dito, katulad sa nangyari sa kanilang ama na si Naruto at Sasuke. So para nga hindi na mangyari yun, at para magawa nilang makasabay sa mga kalaban ngayon, asahan na natin guys na sa lakas ng mga kalaban ngayon dito sa Boruto Time Skip 2 Blue Vortex, malamang na palalakasin nga din ng author itong dalawang to na i-combine din ng kanilang mga abilidad, katulad na nangyari kay Naruto at Sasuke noon. At ayan nga mga sir ang ating talakayan patungkol sa dalawang babaeng miyembro ng Uchiha at Uzumaki na maghahalimaw dito sa Boruto Time Skip 2 Blue Vortex. Daddy surely proud of them. Siguradong magiging proud sa kanila ang kanilang mga ama. Hanggang dito guys, maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe palagi. Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.